Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Capricorn. Yung tinatawag nilang strawberry moon. Yan, ngayong June 22, 2024, 9:07 ng umaga. So, if you are living outside of the Philippines, i-check nyo lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. Okay, let's see Cancer. And if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, let's see. So for you, Cancer, itong full moon in Capricorn is going to happen in your 7th house of relationship. So medyo ano to ha. Yung iba, possible magkaroon kayo ng challenges no sa inyong connection with someone. Ito yung hindi basta-bastang connection ha. Ito yung seryosong relationship. So pwedeng sa marriage ninyo, pwede rin sa business partnership or sa romantic connection. Okay? Maari kasing merong mga unexpressed feelings or may mga frustration kayo sa person ninyo. Yung tipong hindi nyo nasasabi, hindi nyo na-express, kinikimkim nyo na lang, 'di ba? Hanggang sa dumating yung point na naipon siya at na-trigger, no? Pag na-trigger, ayun na, bigla na lang bubuhos yung sama ng loob mo na inipon mo. So, it's really good na you get to talk to your person, no? Kung may problema, pag-usapan, wag iwasan, okay? And maaring iba sa inyo, you will realize no kung talagang ready ka na for this serious relationship or willing ka na magpatuloy sa connection na to. Okay? Kasi some of you really want a stable relationship, a stable connection, a stable partnership. At parang kumbaga magsistay ka hangga't kaya mo. Hangga't kaya mong ipaglaban, hangga't kaya mong magtiis. But darating yung point na biglang poof, mawawala na yung yung feelings mo for someone dahil alam mo sa sarili mo na habang nagtitiis ka, unti-unti ka na palang nakaka-move on. 'Di ba? Parang ang ganda ng quote na 'yon. Habang nagtitiis, unti-unting nakaka-move on. O, 'di ba? So, yeah, so ngayon you want to know if you are willing, no? Kung willing ka na ipagpatuloy tong relationship, tong connection na to. And I also see you na focusing on yourself, no? Maaring gusto mo nang makuha kung ano yung dine-deserve mo. At alam mo na ngayon kung ano yung dine-deserve mo. Okay? Ang importante lang dito ay you are able to communicate. You are able to tell what you feel, how you feel for your person. Kasi pwedeng yung person mo wala siyang pakialam, di niya alam kung ano nangyayari. Tapos biglang ayun pala, akala niya okay lang, akala niya everything's doing well between the two of you, pero hindi pala. Okay? So, maaring, yung iba sa inyo, ganon, sa relationship ninyo. Can be romantic, pwede ring partnership, business partnership, or someone like a friend, no? Kasi meron din tong trine sa iyong 11th house of friendship. Pwede rin kasing meron kang mga nakakausap na kaibigan ngayon na nagbibigay sa iyo ng advice, nagsasabi sa iyo na, kung talagang gusto mong magstay diyan, gawin mo 'to or kailangan magtiis ka, 'di ba? But there are also friends na nagbibigay sa iyo ng motivation na, "Teka, kailangan mo ba talaga 'tong taong 'to sa buhay mo? Kasi kung hindi, you can do things on your own," kumbaga. Okay? There are a community or a group of people, your friends, na very supportive sa'yo sa mga decisions mo and andyan rin sila to comfort you. So let's see ano pa for Cancer. Full moon in Capricorn. You have the Page of Wands. I feel like maglalabas ka ngayon. You will go out, you will go on an adventure. Ayan na. Ito yung tipong nag-uusap kayo tapos hindi mo masabi talaga yung gusto mong sabihin. Okay. You have the Three of Cups. So, ayan. Pwede rin, nagkakaroon ng selosan sa friends.
Pwedeng ikaw, nagsiselos ka sa friends ng person mo, tapos yung person mo nagsiselos sa friends mo na hindi nyo na na-open up. Parang you're too proud. Wow, you're too proud. Yung parang minsan kasi, para sa iba ha, parang kapag nagsiselo sila, pinapakita nila nagsiselo sila, pakiramdam nila, baka isipin ng person nila na insecure sila. 'Di ba? But marami namang dahilan para magselos. At kung valid naman yung reason mo, bakit hindi mo kailangan? Ba't kailangan mong itago? 'Di ba? Okay? O, 'di ba? You have the Hermit. Nagre-reassess ka ng situation mo, nagkakaroon ka ng self-reflection. Gusto mong mapag-isa. Parang ngayon, mas enjoy ka na kasama yung mga kaibigan mo kaysa sa partner mo. You have the World card. So, definitely, there is an ending of a chapter na parang you feel like you've done your best, nagawa mo na yung dapat mong gawin, and you are ready for a new chapter in your life. Yung iba sa inyo, ka-deal ninyo ay isang air sign, Gemini, Libra, or Aquarius. With the 5 of Pentacles, para kasi yung iba sa inyo, feeling nyo, hindi na kayo nabavalue, or parang kahit na meron kayong karelasyon, pakiramdam nyo parang wala siya sa tabi nyo. Parang wala masyado ng nagiging connection or hindi nagiging strong yung relationship ninyo. And you want a person na kung saan maaasahan mo, kapag kailangan mo, nandyan. And parang feeling mo, mag-isa ka na lang dito sa battle na to. Mag-isa ka na lang dito sa pinaglalaban mo. And para sa'yo, kung ikaw rin naman mag-isa lang, bakit hayaan mo pang maging parte ng ibang tao kung wala rin naman siyang gagawin to be in your future, 'di ba? Iba sa inyo na apektuhan yung iyong trabaho. Hindi kayo makapag-concentrate dahil yung iba heartbroken, yung iba parang wala kayong oras para mag-isip for your relationship dahil maaaring kayo very busy rin sa inyong career, sa inyong work, sa mga responsibilities ninyo. Some of you, merong opportunities sa work online, no? Na may kinalaman sa pagpo-promote ng mga products, ng mga services. I think meron ka mga susubukang bagong career, pagkakakitaan, at pinag-aaralan mo na yan, no? You are preparing for that. Hindi rin naman to yung parang bigla kang papasok na lang dyan sa ganyang situation ng hindi mo pinaghahandaan. Kasi gusto mo rin naman na alam mo kung ano yung ginagawa mo. Diba? If you are going to let go of a career or trabaho that you feel na hindi ka na masaya, kailangan prepared ka rin doon sa backup plan mo na ano lang mangyayari after nun. Saan ka na pupunta? Ano na yung plano mo next? Okay, sa love life, very much optimistic ka. Positibo yung pananaw mo. Ayan marami kang options available sa'yo. Uy, I feel like lalabas ka with someone who is close to you, pwedeng kaibigan, sa beach, you will have fun with your friends, at may transformation. So definitely there is a major change happening in your love life right now. Yung iba, pwedeng may separation, may ending. Yung iba naman, it doesn't have to end naman na, hindi na kayo magpapansinan or what. Pwedeng merong upgrade ng relationship ninyo na tipong na-realize niyo yung mga pagkakamali ng bawat isa, pagkukulang ng bawat isa, at pwedeng inaayos nyo ngayon, no? Parang may rebirth, may pagbabago sa relationship nyo for the better. Push through any insecurity. Ayan. So, may mga times that you get insecure about others. Pwedeng, like what I mentioned kanina, pwedeng yung isa sa dahilan kaya kayo nagkakaroon ng problema ng person mo, pareho kayo insecure sa isa't isa. But, importante kasi dyan na you assure? May assurance, oo. Ina-assure nyo pareho sa relationship na wala kang reason para magselos or ma-insecure. A win-win outcome is forecast. So, ano man yung maging decisions mo sa relationship mo, kumbaga, it's still a win for you. Panalo ka pa rin. Okay?
Keep your heart open. This is about being more sensitive sa outcome ng relationship ninyo. Yung iba siguro pwedeng bibigyan nyo ng chance, patatawarin nyo yung person nyo, or magkakaroon kayo ng compromise agreement. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye.